Gee. Oh my gosh, guys, may ano dito, sunog. Tumawag na kami ng 911. Oh my gosh. OMG. Yo, yeah. The firefighter is coming, they say. You already called. Yeah. You're welcome. Because We when were- I came in, I saw the Sabihin mo sa kanila kung nasaan. OMG. Yeah. OMG, andyan na yung mga fire truck. Hello guys! Welcome back ulit sa aming channel. Ako pala si Sheila. So for today's vlog, ikukwento ko lang sa inyo no, na meron kaming nadaanan na fire last week. Hindi ako makapag video ng maayos. Yung anak ko nandito, yung naglalaro ng PS4, PS5 pala. Kinukulit ako. So anyway, so yun nga no, last week kasi susunduin namin yung kaibigan ni Ricky sa work niya kasi malayo lang dito and then wala na siyang masakyan na bus. So nung dumaan kami doon sa street na yun, so malapit lang siya sa neighborhood namin. So the next street lang siya. So 138th Street kasi kami, 138th Street. So 140th Street nangyari yung nakita naming fire. So, habang nagdadrive ako pababa ng 140th Street, no, meron kaming napansin na bakit parang may apoy dun sa gilid nung daan. And then, nung nakita ko nga, nagliliyab na yung bush. Kasi diba dito sa Canada, usually, dito sa may amin sa Surrey, no, ang wall nila kasi, yung mga bush na matataas, na parang mga pine tree, pero bush lang siya na mataas. So, yung ginagawa nilang wall. So, yun yung nakita namin na nasusunog. So, ang ginawa namin ni Ricky is, tinabi muna namin yung kotse, nagpark kami. Tapos, tumawag kami ng 911. So, ako yung tumawag ng 911. Tapos, si Ricky, tumakpo siya dun sa may-ari ng bahay. Kasi, parang front yard nung bahay. So, dun yung nasusunog. And then, ang nakakatakot dun is, nasa taas yung power line. Yan, kasi may mga poste pa rin dito ng kuryente, tapos diba may power line sa taas. Meron pa rin naman dito, pero hindi kasing dami kagaya sa Pilipinas, diba yung sanga-sanga na. So dito naman meron din, pero mga konti lang yung mga linya na nandun. Pero yung puno, so ito yung puno, ito na yung power line. So yung apoy niya umaabot na dito kasi malakas yung hangin pataas. So konti na lang maabot na yung power line. So, yun yung kinatatakutan namin ni Ricky. Kaya, talagang binilisan namin yung kilos kasi pag hindi naagapan yun, maaaring pumutok yung power line, di ba? So, yun yung worst na mangyari. Pumutok yun, di mawalan ng kuryente yung mga tao na nandun malapit. So, hindi yun na nga. Tumakbo si Ricky dun sa bahay mismo. Siya yung kumatok. And then ako naman, tinawagan ko yung 911. First time kong tumawag ng 911. And then, kinakabahan din ako kasi nakakatakot din kasi yung makakita ka ng sunog. Kasi parang hindi naman kasi nangyayari ng araw-araw yun, no? So, kumbaga, unusual na makakita ka ng isang bagay na ganon, ka-intense. So, parang ngarag ka na rin and then, natatakot ka, ganyan, kinakabahan ka, di ba? So, tinawagan ko yung 911 and then tinanong nila, fire or ambulance. So, sabi ko, fire. Tapos, and then, sabi niya, oh, what happened? Ganyan. Tapos, sabi ko, oh, there's a fire here. Sabi ko, yung bush is on fire. Sabi ko, ganon. So, tinanong nila sa ang street. So, sinabi ko, itong street, 140th and 76th Avenue. So, near lang dun sa street na yon, dun sa corner lang kasi sila. So, sabi ko, dun dito sa corner na to. Tapos, sabi niya, okay, so, anong nangyari? Sabi ko, we're just driving by and then may napansin kaming maliit na fire. Nung unang maliit pa lang siya. And then, nung habang kausap ko na yung
yung sa dispatch nung 911, tumaas na yung fire hanggang sa dulo nung puno. Hanggang konti na lang talaga. Ando na siya sa power line. Tapos, and then sabi ko, maliit lang yung fire and then now it's big. Sabi ko ganun. So, okay, we're gonna call the ambulance and then papunta na yung ambulance, not ambulance, sorry. Papunta na doon yung fire department sa inyo. So, sabi ko, okay, thank you. Sabi ko ganun. Tapos bumaba na ako ng kotse. And then, pumunta ako doon sa bahay. And then, nakita ko si Ricky. Kausap niya kanina yung may-ari ng bahay. Kasi ano na yun mga, anong oras na ba? Tulog na yung mga tao. So, mga around 10:45 na. Tahimik na yung street. Kasi wala ka nang makitang naglalakad masyado. So, mga konting sasakyan na lang yung dumadaan. And then, tulog na rin siguro yung may-ari ng bahay. So, talagang siguro kumatok siya. And then, nakita ko na siya na hinuhosan nila yung yung fire. Siguro, ang sabi niya sa akin, kinuwento niya sa akin is, nagtanong siya kung baka meron silang water hose or something, ganyan. So, meron naman daw. So, ang ginagawa nila, ini-spray na nila yung tubig. Kaso yung pressure ng tubig is hindi ganun kalakas. So, kumbaga, yung tubig pag ganun pababa, imbis na pataas na ganun, pag ganun siya. So, edi, halos na kami, no? Parang medyo ngarag na rin kami kahit hindi naman kami may-ari ng bahay, Tapos medyo may edad na yung mga may-ari ng bahay. Siguro mga nasa, think nasa 60s na sila or late 50s. Ganyan. Tapos mag-asawa, babae lalaki. And then yung anak nila rin, na bata pa, teenager lang yata yun. So, kausap din rin niya yung 911. And then meron na rin mga ibang mga tao naglabasan, mga kapitbahay siguro, nung napansin yung fire. Nakakatawa lang is ito yung bahay nung nasusunugan ng bush, 'di ba? Itong side na to. Yung katabi nilang bahay, may tao doon nakatingin sa terrace nila. So, parang ina-expect namin na tutulong sila, or at least tumatawag sila. But then wala, nakatingin lang sila, nakatangatingin lang silang ganun doon sa may fire. Tapos parang wala silang reaction, parang nakikiusyoso lang na ganun. Parang wala silang sense of urgency. Ayoko naman sabihin na ganun. Pero ganun kasi yung pagkakakita ko sa kanila, yung impression ko sa kanila nung nakita ko sila. Kasi nagtatanong kasi kami, sabi namin, meron ba kayong water dyan, water hose, para at least maapula agad. Kasi nga, mahina yung pressure ng water hose nitong owner ng bahay. So, at least baka meron silang mas malakas na pressure, at least makatulong sila na maapula ang apoy. So, wala sila. Nakatingin lang silang ganun. Parang nanonood sila ng movie or drama na nag-unfold sa kanilang backyard, sa kanilang neighbor, So, ayun na nga, Pero good thing is, naapula agad yung apoy. Hindi na siya tumaas. Nakatulong din yung water hose na inon ni Ricky at saka nung may-ari ng bahay. And then, sakto, ang bilis lang din. Siguro mga 5 minutes lang after yung call ko, nagdatingan na yung mga fire department. So, 3 fire truck yung dumating. 3 fire truck. Tapos nung nakita nila na wala nang masyadong apoy, nag-alisa na yung 2 and then natira yung isang fire truck. And then, kinausap nila nga yung may-ari ng bahay. Nakita namin. And then, ang ginawa nila is nilagyan nila ng harang. At saka, chinek nila kung wala nang natirang apoy, wala nang spark, or anything. So, minake sure nila na talagang wala nang kahit anong klaseng apoy. Kasi nung time rin na yun is napakainit. Sobrang init din talaga. And then, medyo dry na rin yung bush nila. So, ang suspecha namin is either may nagtapon ng upos ng sigarilyo doon sa bush na yon. Kasi bago kami lumiko doon sa corner nila, nung nakita namin yung fire, may lalaking tumawid doon sa kabilang kanto. So, parang napansin ko, bakit parang hindi siya tumawag ng tulong? Obviously naman na nadaanan niya yung bush. And then talagang right after na pagliko namin, katatawid lang niya doon sa kabilang street. So, naisip ko, parang mukhang suspicious yung tao na yun, Kasi nung after namin nakakita ng sunog, may mga ibang tao na rin na tumigil para tumawag ng 911. So, kaya nagtaka ako doon sa tao na yun, parang
bakit, parang wala siyang pakialam or something. Tapos naisip namin, baka nag-start yung fire, may nagtapon ng upos ng sigarilyo. And then, doon nga nag-start yung fire. Kaya talaga na, hindi na naging grabe. At saka mabilis rin naman yung respond ng mga, fire department. Yun. So, na agad nila yung area. Binake sure na nila na okay na yung area, wala ng fire, ganyan. And good thing nakita namin agad. Kasi kung hindi, nako. Kasi talaga natutulog na yung family na yun eh. Talagang nagulat nga sila daw nung kinakatok ni Ricky. Kasi nung una ayaw pala siyang pagbuksan. Tapos sabi niya, open the door. Sabi niya gano'n. Your bush is on fire. Sabi niya gano'n. So open the door. So parang suspicious pa yung may-ari. Sa bagay, gabi na rin kasi, diba? Tsaka hindi naman niya kakilala si Ricky. Pero ayun na nga, nangyari. At least, and then sabi ng may-ari, nag-thank you naman siya sa amin. Tapos, ang sa amin lang naman, concern namin is, wag nang lumaki yung apoy. Nakakatakot din pag lumaki na yung apoy. Kasi, ang bilis niyan kumalat. Sobrang bilis lang. In minutes, ang bilis niyan. Diba, naalala nyo, may mga balita na may mga wildfire dito pag summer, diba? Kasi, sobrang bilis ng apoy. Tapos, may hangin pa, diba? So, pag ng hangin, kalat na yung apoy. Diba? So, talagang delikado. Tapos, yung mga bahay pa dito, kahoy. Diba? So, mabilis siya masunog. Kaya napaka-importante talaga na meron din tayong house insurance. Yung mga nasa Canada, no? Kailangan, or kung nasa kayong ibang bansa, hindi ko lang sure kung sa Pilipinas, alam ko may house insurance din sa Pilipinas, pero hindi kasi required yata doon. Dito kasi, ang alam ko required. Pero nung may nakita rin akong balita, no, na may nasunugan din. So, bahay naman talaga yun nasunog. So, doon din banda. So, 140th yung nakita naming bushfire. So, nasa 144th Street naman. So, a couple of streets away lang din. Nasunog naman yung townhouse. So, 9 na bahay yung nasunog. So, ganun kabilis yung apoy. Ang nakakaawa lang doon is yung may family doon na isa. So, sabi niya, nalulungkot siya, naiyak siya kasi nga yung bahay na yon 25 years na siyang nakatira doon, and then binayaran niya yung in 25 years, pero nakakapagtaka, sabi niya wala silang insurance. So paano na nga raw sila, 'di ba? Saan sila pupunta? So hindi nila alam. So ang gagawin nila is magpapa-GoFundMe sila para maiayos yung bahay at maibalik sa dati niyang yung itsura, yung livable ba? Kasi ngayon talagang puro char and wala talaga silang naisalba, and then nakakalungkot nga, 'di ba, sabi nga niya is wala silang house insurance. So napaka-importante ng house insurance. So kaya kami dito, kahit kami wala pang sariling bahay, nagre-rent lang kami. So meron kaming rent insurance. So just in case, pero wag naman po sana, no, knock on wood, 'di ba? Wag naman po sana dahil napakahirap ng nasusunugan. 'Di ba? Kasi talagang walang matitira eh. Wala ka naman pwedeng isalba, di ba? Kundi mga importanteng bagay. Pero hindi mo lahat yan madadala at nilalabas mo lahat ng bahay yung gamit mo, di ba? So, napaka talaga ng sunog. Kaya kailangan nating maging careful. Yun nga guys. So, grabing experience, no? At saka, parang warning na rin yun sa amin na talagang kailangan mag-ingat. Lalo na yung sa mga tao na mga naninigarilyo, 'di ba? So, talagang doon nag-start kasi yung mga sa fire, yung sa forest fire, sa lang yun sa cigarette lang yun nag-start usually. So, merong dumadaan na kotse, nagtapon siya ng upos ng sigarilyo, yun, doon nag-start. So, meron naman talaga sobrang init. Sobrang init talaga, doon din nag-start. So, ayun guys, no, kahit sa Pilipinas din, nakakaawa rin yung mga nasusunugan, di ba? Kasi nga, yung mga bahay din, di ba, dikit-dikit din minsan. Tapos wala talaga silang maisalba. So, yun lang guys, no, lang tayo, careful lang tayo. At saka, kung kaya natin kumuha ng insurance sa mga bahay natin, sa tinitirahan natin, no, kumuha na kayo kasi napaka-importante yung insurance na yun. So, sa ating mga kababayan sa Pilipinas din, no, mag-iingat kayo, lalo na pag tag-init dyan, sobrang init, no, mga naiiwan ng mga kandila, mga gas, pero mga bata naglalaro ng apoy,
No, yung mga kandila, ganyan, sigarilyo. So, ingat din tayo dyan. Ingat din po kayo dyan sa Pilipinas. At saka, kung nasaan man po kayo, yung iba natin mga viewers, no. So, yun lang guys, ano. So, thank you ulit sa panonood ng vlog namin. So, see you again next time po ulit po. And then, if you enjoy po watching this video, please po, palike po, pa-share, pa-comment, tsaka pa-subscribe. Okay? Salamat po guys. See you again next time. Bye-bye po. God bless.